Ano ang kahulugan ng dugo ni Kristo? Ang pariralang dugo ni Kristo ay ginamit ng ilang beses sa Bagong Tipan at ang pagpapahayag ng sakripisyong kamatayan at ganap na pagbabayad sala ni Jesus para sa atin. Kabilang sa mga pagtukoy sa dugo ng tagapagligtas ang katotohanan na siya ay literal na dumugo sa krus. Ngunit higit na mahalaga na siya ay dumugo at namatay para sa mga makasalanan. Ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihang magbayad sala para sa walang katapusang bilang ng mga kasalanang nagawa ng walang hanggang bilang ng mga tao sa buong panahon. At lahat na ang pananampalataya ay nakasalalay sa dugong iyon ay maliligtas. Ang katotohanan ng dugo ni Kristo bilang paraan ng pagbabayad sala para sa kasalanan ay nagmula sa kautosang mosaiko. Minsan sa isang taon, ang pari ay maghahandog ng dugo ng mga hayop sa altar ng templo para sa mga kasalanan ng mga tao. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aali ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Hebreo 9:22. Ngunit ito ay isang pag-aalay ng dugo na limitado ang bisa nito. Kung kaya't kailangan itong ihandog ng paulit-ulit. Ito ay isang paunang pagpapakita ng minsan para sa lahat na sakripisyo na inialay ni Jesus sa krus. Hebreo 7:27. Kapag nagawa na ang hain na iyon, hindi na kailangan ng dugo ng mga toro at kambing. Ang dugo ni Kristo ang batayan ng Bagong Tipan. Noong gabi bago siya pumunta sa krus, inialay ni Jesus ang kopa ng alak sa kanyang mga disipulo at sinabi, "Ang kopang ito ang Bagong Tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Lucas 22:20. Ang alak sa tasa ay sumasagisag sa dugo ni Kristo na ibubuhos para sa lahat ng maniniwala sa Kanya nang ibuhos niya ang kanyang dugo sa krus. Inalis niya ang hinihingi ng lumang tipan para sa patuloy na pag-aalay ng kanilang dugo ay hindi sapat upang takpan ang mga kasalanan ng mga tao, maliban sa pansamantalang batayan. Dahil ang kasalanan laban sa isang banal at walang katapusan na Diyos ay nangangailangan ng isang banal at walang katapusang hain. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Hebreo 10:30. Habang ang dugo ng mga toro at kambing ay paalaala ng kasalanan, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. 1 Pedro 1:19. Binayaran ng buo ang utang ng kasalanan na inutang natin sa Diyos at hindi na natin kailangan ng iba pang mga sakripisyo para sa kasalanan. Sinabi ni Jesus, "Natapos na," habang siya ay namamatay. At ang ibig niya sabihin, ang buong gawain ng pagtubos ay natapos na magpakailanman upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan para sa atin. Hebreo 9:12. Hindi lamang tinutubos ang dugo ni Kristo ang mga mananampalataya mula sa kasalanan at walang hanggang kaparusahan. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialin niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Hebreo 9:14. Nangangahulugang ito na hindi lamang tayo ngayon ay malaya mula sa kinakailangang pag-aalay ng mga sakripisyo na walang silbi upang matamo ang kaligtasan, ngunit tayo ay malaya mula sa pag-asang walang kabuluhan at hindi mabungang mga gawa ng laman upang bigyang kaluguran ng Diyos. Dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo, tayo ngayon ay mga bagong nilalang kay Kristo. 2 Korinto 5:17. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinalaya mula sa kasalanan upang paglingkuran ang buhay na Diyos para luwalhatiin siya at tamasahin siya magpakailanman. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.